Ganito po ang sabi sa Matthew 5:45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisigat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Acts chapter 17, verse 26, at lumaktaw tayo sa verse 29, 28 and 29. Ganito po ang sabi: nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya'y mahagilat nila at siya'y magtagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. And verse 28, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos, at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. 29, yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pilak, unang bato, na inaanyuan ng pusay at kaisipan ng tao. Tayo po ay nasa paksa tungkol sa common grace. Common grace, ibig sabihin common para sa lahat ng tao. Ito'y napakalaga kong paksa na maunawaan natin upang ating mabigyan ng papuri at kalwalhatian ang Diyos. Sapagat kung ating papansinin ang takbo po ng sanlibutan, hindi na nalaman ng mga tao kung ano yung common grace at kung ano yung special grace. At kadalasan at karamihan, yung common grace ng Diyos ang ginagamit ng mga tao upang gawin nila ang kanilang kalayaan na gumawa ng kasamaan, gumawa ng sanungat sa kalooban ng Diyos. Pero dahil din sa common grace na ito, ang mga taong sumasalungat sa kanyang kalooban ay hindi po basta napapahamak, kundi nabibigyan ng pagkakataong sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Now, ating napag-aralan the last time na ang common grace, ito yung ultimatong kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. God is good all the time. Lahat nakatatanggap at nakakaranas ng biyaya ng Diyos, kung tawagin ay common, pangkalahatan. Sabi ng ating binasa kanina sa Matthew 5:45, kung paano niyang pinasisikat ang araw sa mga masama at sa mga mabuti, gayon din ang ulan na Kanya ay pinaulan sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya at sa mga taong banal. Common grace. At ang sabi sa ating binasa sa Acts chapter 17, in Him we live and move and have our being. Tayo po'y nabubuhay sa Diyos, sa Kanyang biyaya. Diyan tayo tumatayo, diyan tayo kumikilos, diyan tayo nag-iisip, diyan tayo gumagawa. Kung wala po ang kumong biyaya ng Diyos, para tayong mga tuod sa mundong ito. Ngunit dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakatatayo, tayo nakapag-iisip, tayo nakapag-aaral, tayo ay nakagawa ng mga bagay na kahanga-hanga because of God's common grace. Pero tandaan natin, ang common grace ay hindi po ito nakapagliligtas. Hindi po ito ang paraan upang ang tao ay maligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kundi, ang common grace, ito po yung nagbibigay sa atin ng mga talento, ng mga siyensya, arts, music, writings, inventions, and creativity sa ating buhay. Lahat ng ating nagagawang kakayanan,
lahat ng ating nadidiscovering talents natin, kung tinatawagin ay gifts, yan po ay mula sa common grace of God. Kaya hindi masasabi ng lahat ng tao o sino mang tao na walang Diyos, sapagkat ang tao ay kumikilos, gumagawa sa gitna ng biyaya ng Diyos. Pero, tandaan natin, ang common grace ay pwedeng pigilan ng tao. Pwede itong hindi kilalanin ng tao. Common grace. Now, kailan nagsimula ang common grace, mga kapatid? Sa ating pag-aaral, sino ang pwede makasagot? Lumipas lang tayo ng isang Sunday sa ating pag-aaral. Saan, kailan na nagsimula ang biyaya ng Diyos o common grace ng Panginoon? Before the foundation of the world. Bago pa lamang likhain ang mundo, pinaira na ng Diyos ang kanyang biyaya. At dahil dito, nilikha niya ang lahat ng bagay. Okay? Nilikha niya ng bagay, nakikita man o hindi, pangit man o maganda, malaki man o maliit. Ang buong daigdig ay nilikha niya. Anong purpose? Upang maranasan ng tao ang kanyang biyaya. At ang lahat ng nilikha ay pinangasiwaan niya ng kanyang providensya. Okay? Providensya. So, ang lahat ng bagay na nalikha, pinamahalaan ito, pinangasiwaan ito ng providence of God. Kung tawagin naman yan sa mga tao hindi nakakaalam sa providence of God, ito yung kapalaran. Okay? Hayaan natin na tayo ay sumunod na lamang sa kapalaran. Hindi po yan kapalaran. Ang Diyos po ang may hawak ng ating panahon. Kaya walang aksidente sa lahat ng bagay na ating nakikita, nararamdaman o nangyayari. Lahat yan ay pinangangasiwaan ng providensya. At sa pangangasiwa ng providensya, ano po ang ipinapahayag sa lahat ng nilikha? Biyaya ng Diyos. Mayroon pong mga blessings dyan, mabubuting bagay. Kaya nga, common grace is the ultimate goodness of God to all people, to the whole universe. So, ang mga bagay na nilikha, may layunin yan. Bawat bagay, kahit yung langgam, mayroon yan, layunin. Para saan? For the goodness, para sa kabutihan. Kaya kung ating titignan sa sinuko, nilikha ng Diyos lahat yan, ito yung pinangasiwaan niya ng providensya. At ang bunga niyan, ang natatanggap na biyaya dyan is what we call common grace. Kaya nga, ang sabi nga sa Acts chapter 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. But, common grace, hindi po ito nakapagliligtas, kundi ang common grace, ito yung nag-uudyok sa atin upang kilalanan natin ang ating tagapagligtas. Napakabuti niya. Natandaan niyo ba sa inyong buhay, noong past time, na kayo'y masaya, pero may nag-uudyok sa inyo, may nag-invite sa inyo, na tayo ay makinig ng Bible o mag-aral tayo ng Bible. Naalala niyo ba yon? When was that time? O di kaya tinuruan kayo tungkol sa kabutihan ng Diyos, yun po ay common grace ng God. Common grace ng Diyos. Pero, pwede itong tanggihan. Ilan sa inyo rito ang tumanggi na kayo ay turuan ng Bible? Ilan sa atin dito ang nagagalit kapag mayroon tayo narinig na awitan ng mga Kristiyano? Ako, isa na ako doon. Pagka mayroong Bible study sa aming lugar noon, kami ng aking kapatid ay nagiinuman kami, naka-brief lang ako, yung sanay ako sa ganyang brief lang eh. Tapos pupuntahan ko yung grupo nila na nag-aawitan ng Bible study, dala-dala ko yung gitara, tinakantahan ko sila sa harapan nila, ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa akin. Kung paano ko sinusuppress ang goodness of God, ganun tayo. Yung kabutihan ng Diyos na nasa atin, tayo nabubuhay, tayo kumikita, tayo nagtatrabaho, tayo ay umaasenso, ginagamit natin ito para sa ating gustong gawing kasamaan o kabutihan.
Eh, ganun na lang ang galit ng Diyos sa atin. Pero ang galit ng Panginoon ay banal. Hindi ko rin ang galit natin. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 1:18. Romans 1:18 at sa mga sumusunod na talata, 19, ganito po ang sabi. Pakibasa nga po, Romans 1:18. Sino po nandiyan? Sapagkat ang poon ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalbuan at kasamaan ng mga tao, Bakit? na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Yon, pinipigil ng mga tao ang katotohanan ng Diyos, the goodness of God. Ilang beses na kayo dinadala sa gawain ayaw ninyo. Dahil ayaw nyo tanggapin ang goodness of God. Yun po yung common grace of God. Namubuhay tayo sa common grace. So, hindi po kapalaran ang umiiral sa ating daigdig, kundi providential ng Diyos. At ang kapalaran, na alam natin, naghihintay tayo kung anong mangyayari, ito na yung kapalaran ko eh. No. Hindi po tayo dapat mamuhay sa ganoon, sapagkat kung yan po ang ating pong ipamumuhay, yan po ay nandiyan tayo sa doktrinang mali. Kung tawagin yan is dualism. Dualismo. Bahala na ang Diyos sa akin. No. We have responsibility. Meron tayong tungkulin. Na ang tungkulin natin, ipamuhay natin, gawin natin yung biyayang tanggap natin na ating gawin ang nararapat na ang Diyos ay dapat malugod sa atin. Kaya natin gawin yun dahil tayo nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. At ang biyayang yun, dapat gamitin natin na siya ay luwalatin. Pero, ang ginagawa ng tao, sinusuppress ang goodness ng God. Sinusuppress, pinipigilan. So, ang tumatadhana po ng buhay natin is God's common grace. God's common grace. Kung masipag ka, ano ang ibubunga? Pag-asenso. We have that responsibility. Kaya hindi dapat maging tamad sapagkat ang Diyos ay hindi nagbiyaya sa atin ng katamaran. Kapag ikay kumikilos, makikita mo ang bunga ng iyong pagsisikap. Kung ikay sasamba sa Diyos, makikita mo ang bunga ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Napapaunlad ang tao, napapabuti ang tao, pero sa biyaya din ng Diyos, common grace, napapasama ang tao. Bakit? Pinipigilan nila, ayaw nilang sumunod sa kabutihan, taglay nila para ang Diyos ay kilalanin sa kabutihan ng kanilang buhay. Kaya sila po ay napapahaba. Sila po ay napapariwara. So ngayon, upang huwag tayong magkamaling gamitin ang biyayang nasa atin ngayon, alamin natin po ang napakalagang pagkakaiba ng common grace and special grace. Common grace and special grace. At alaman din natin kung ano pong binubunga ng common grace sa ating buhay, bagamat natalakay ko na ang iba. Pero napakalaga po ito na ating pong balikan. Natignan natin ang pagkakaiba ng common grace at special grace. Ano nga ba yung common grace? I mean special grace? Ano nga ba yung special grace? Ha? Ito po yung saving grace. Nakapagliligtas po. Okay? Ito po yung special grace. Bakit special? Dahil hindi tutulad ng common. Ito ay nakatalaga lamang sa mga pinili, tinawag ng Diyos. Oh, may pagpipili pala ng Diyos. Unfair yan. Teka muna, hindi natin alam kung sino yun. Ikaw yun marahil. Paano malaman na nasa iyo ang special grace? Kapag ikaw ay sumampalataya sa ibinibigay na common grace, walang iba kundi ang Ebanghelyo. At kapag ikay sumampalataya roon,
at nakita ang pagbabago ng buhay mo, tumatalikod ka sa iyong kasamaan dahil nakita mo na ikay nabubuhay lamang sa biyaya, kabilang ka sa mga hinirang ng Diyos. Hindi natin malalaman kung sino yung hinirang hanggat hindi siya nakakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon. Common ito, dahil ang Ebanghelyo para sa lahat. So, ang special grace or saving grace, kailan ito nahayag? Kailan nahayag ito? Paano nagkaroon ng saving grace? Nung tao ay bumagsak sa kasalanan. Diba? Nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, sila ay nasa katulan. Sila ay lumalakad sa kapahamakan. Ang sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. At dahil sa biyaya ng Panginoon, kanya itong ipinahayag, yung special grace na mayroong maliligtas. Naroon makita natin katunayan ng common grace kung simula bumagsak ang tao, taway, patungo na sa impyerno, diretso, lahat. Wala na ba silang pagkakatao? Sa totoo niyan, marami po umuunlad because of common grace. Yung mayaman, nagiging inventors, o iba pa, mga sa music, sa sining, iba't ibang trabaho magaganda, yan ay common grace. Pero, ang special grace din ay nakahanda sa mga tao para maligtas. So, ang special grace, saving grace, ito yung nagpapabago ng loob ng pagkatao. Common grace, hindi nakapagbabago ng loob, nakapagbabago ng kanyang buhay sa labas. Umuunlad, mayaman, tumatalino. Okay. Yun po yun. Pero ang special grace, saving grace, ito ay nakapagbabago ng loob, nag-aalis ng guilt, nag-aalis ng penalty of sin, naglilinis ng karumihan ng kasamaan mula sa polusyon ng kasalanan. At itong kailangan ng tao. Kailangan natin lahat. Common grace, ito yung nagbibigay daan sa saving grace. Romans 2:4 and 5, anong sabi? O hinamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, ibig sabihin, hinamak mo ang kanyang tumong biyaya. Sabi sa Romans 2:4, ang kanyang pagtitiis at ang kanyang pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos, His goodness, His common grace, ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang alam natin, kapag tayo nagkakasala, doon lamang tayo magsisisi. Pero actually, habang umuunlad ka sa buhay mo, dapat makita mo na ito dapat mag-udyok sa iyo para magsisi ng iyong kasalanan. Because you have that goodness of God. At ang goodness ng Diyos na nasa atin ay dapat nating gamitin upang bigyan ng papuri ang ating mabuting Diyos. Pero baliktad, no? Kapag nagkasala ka lang, doon ka lang lalapit sa kabutihan ng Diyos. Kaya hindi po unfair ang God. Wala naman akong kasalanan eh. Bakit ako magsisisi? Hindi ba alam na napakalaking kasalanan, ikaw ay namumuhay, ikaw ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos at hindi mo siya kinikilala. You have to repent for that sin. Kasalanan po yung hindi kumikilala sa Diyos, na ang iyong buhay, ang iyong pag-unlad ay nagmumula lamang sa Kanya. Kaya nga, ang common grace, natatanggihan. Pero ang saving grace, hindi mo matatanggihan. Bakit? Hindi mo alam, babaguhin ang puso mo sa loob habang nakikinig ka ng pangangaral ng Ebanghelyo. At habang nakikinig ka ng pangangaral ng Ebanghelyo, may time na sabi mo, ano, tama talaga yun. Ay, naku, mali yung kasalanan ko. Alam niyo ba, kumikilos ang Espiritu Santo sa loob ninyo na yung kanyang biyayang Ebanghelyo ay natatanggap mo. At magsisimula kang mauhaw sa kanyang salita. Nais mong pakinggan palagi ang salitang ipinangangaral. Samantalang noon, sabi mo, ang buti ng Diyos. Lord, napakabuti mo, pero ang buhay mo kontra sa kanyang kabutihan.
Ang taglay mo yung common grace. Wala yung special grace. Dahil common grace, pwedeng talihan, pwedeng kamauhan ng Diyos sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. At tingnan natin, yun po yung pagkakaiba ng seven grace. Seven grace, nagbabago ng loob. Iniligtas ka talaga. Kung tawagin niyan, i-born again ka talaga. Hindi lang yung gawa, kundi gawa ng Diyos sa iyo habang nakikinig ka ng pangangaral ng Ebanghelyo. Common grace, pinagaganda ang buhay mo panlabas para kilalanin mo siya. Ngayon tingnan natin ang bunga ng common grace. Paulit-ulit lang po ito bilang pagpapanariwa sa ating isipan. Nabanggit ko na po lahat sa naunahan, pero gusto kong balikan ang bunga ng common grace. Mayroon pong 5 ang ibinubunga ng common grace. Una, ang common grace, pinipigil nito ang sentensya ng paghahatol sa ating buhay. Bakit po ang loob na isang taon, ilang bagyo po ang ating naranasan? Parang alphabet yata, no? 24. Ganun no? From A to Z. Bakit hindi ginawang 34 na bagyo? At kasing lalakas ng Yolanda. Bakit po? Sino may control ng kalikasan? Hindi tao? Hindi ang kabundukan? Hindi. Hindi ang law of nature? Ang Diyos po naglagay niya. Providensya ng Diyos. Pero sa lahat ng kalamidad, bakit hindi lahat namamatay ang tao? May kabutihan nangyayari. Ano sabihin ng iba? Walang Diyos. Galit na sa atin ang kalikasan. Sapagkat common grace po tayo nabubuhay. Pero, ang pamamahala ng sanlibutan ay providensya ng Diyos. At ang providensya ng Diyos ay sinasalo ng kabutihan ng common grace upang ang tao ay magsisi. Bakit mayroong bagyo? Sa Bible, alam natin kapag mayroong kalamidad, ang Diyos ay nagsasalita sa lahat. Pinipigilan ninyo ang common grace. Hindi nyo kinikilala ang Diyos. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan at sa tao. Yun naman talagang layunin Dahilan. From Genesis to Revelation, ang Diyos ay nagpapahiwatig sa pamagitan ng lindol, bagyo, unos. Yun ang pagbisita niya. Para tayo ay tumingala sa Kanya. At dito po sa mga kalamidad na ito, o yung paghahatol ng Diyos, iniuurong niyo ng Diyos mismo ang kanyang galit. Sapagat kung wala pong pag-uurong ang Diyos ng galit, ubos tayo lahat. Remember Acts 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. Hindi niyo ba na-realize yun? How good God sa iyong buhay? Every morning, gumigising ka, kumakain ka, nag-aamusal ka, naliligo ka. And yet, hindi mo nire-recognize, hindi mo i-acknowledge ang ganyan kabutihan sa iyo. You're doing your own whatever. Saka na lang yan, God. Total okay lang ako. Pagka meron tayong karamdaman, meron tayong problema, tawag kayo sa Diyos. Pero, nire-restrain ng God yung karamdaman ng ating anak. Pinipigil niya ang paghahatol. Dahil sa ating mga magulang, hindi natin kinikilala ang Diyos. Pero pinipigil ng Diyos once we pray to God. Kahit hindi ng Diyos.
kay buti ng Panginoon. Isaiah 48 verse 9, ganito po ang pagkakasabi. Alang-alang sa aking pangalan, ay iniuurong ko ang galit ko. Nakita niyo? Because of my name, I will put away my wrath. And for my praise, I will keep myself from cutting you off. Hindi dahil sa iyong kabutihan, hindi dahil sa iyong pangalan, hindi dahil sa iyong pagiging relihiyosa, nire-restrain ng God ang kanyang judgment sa atin, but because of His name, because of God's reputation, and because of His praise, dahil sa kanyang kapurihan, nagtitimpi ang Diyos sa halip na tayo ay kanyang limpulin. Simula nung kayo ay isinilang, ilang beses kayo nakapagpanalangin talaga sa Diyos ng face to face, heart to heart. Siguro ang prayers ninyo yung memoryado na sa booklet. Inuulit yun ng 100 ulit pagka nagkumpisal. When was the last time that you pray, you speak to God face to face, heart to heart? Bakit hindi natin nagagawa yun? Because akala natin God is just something there. Malaking mata, nasa taas. Hindi siya person. Pero bakit hindi siya nalilipol? Because of His grace. Common grace sa lahat ng tao. Kaya ang Diyos, lagi siya nagpapadala sa atin ng babala. Pero, maraming nasabi na, mula, blessing yan. Okay, talagang blessing yan. Pero pagkabagyo, naku, sahod yan. Di ba? Tingnan natin Jeremiah chapter 7, verse 23. Jeremiah 7:23 to 25. Dito ang sabi. Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y magpapanuto. Yan ang utos ng Panginoon na ipahayag ang kanyang kautusan, kanyang salita upang tayo mamuhay na maayos. 24. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Di ba ganun ginagawa ng tao? Nagkaroon ka ng trabaho, nag-pray ka, na Lord, sana bigyan mo trabaho, maglilingkod ako sa iyo, magka-tithes ako sa iyo. Pero pag nandun na, wala na. 25, ang sabi po rito, ay sa 24, sa halip, ginawa nilang balang maibigin at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin at mga propeta. Lahat po ng nakikita natin na nagbibigay sa atin ng warning sa buhay are all God's messengers. Matao man ito, minsan sa pusa, makikita, yung pusa, nagtaas ng kamay at humingala. Tatawa tayo, no? But, messenger pa sa iyo that you have to pray also. Kung nagagawa ng pusa yun, bakit hindi ka? Tapos pagtatawanan mo, pagka dumaan ka sa mga churches, kalahin mo yun. Yung manok pumasok doon sa loob. Tatawanan mo yun. Buti pa yung manok, no? Pumasok sa loob, samantalang ako, simula ng isilang, hindi pa nakapasok sa loob ng iglesia.
Lahat po messenger. Anong messenger ni Peter para siya magsisi? Tilaok ng ano? Di ba? Tilaok ng ano. Dahil yun, natawan natin, pero ang Diyos ang nagsusuko niya. Sometimes yung anak mo mismo, Daddy, ba't di tayo sumimba ngayon? Eh, may sakit ako na, may sinat ako eh, hindi ko kaya. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kabutihan. He is giving us time for repentance. Alam niyo kung hindi tayo namumuhay sa biyaya, hindi ibig sabihin niya. Kung hindi tayo namumuhay sa biyaya ng Diyos, patay tayo sa ating mga kasalanan. Lord, if you mark our transgressions, who shall stand? Kung titignan mo, babasahin mo ang aming mga kasalanan, sino maaaring tumayo sa'yo? No one. But because of God's grace, bumabangon pa rin tayo every morning. Kumakain pa rin tayo at tuwing tayo magtututo. So, ang common grace, actually, nagpipigil sa atin ng ating kasalanan. Pero hindi ito nagliligtas. Diba? Common grace of God. Halimbawa, lasenggo ka. Nakita mo ngayon, yung mga laseng nag-away, nagpatayan, nagsaksakan, pati pamilya na, anong tinuturo sa iyo? Lumigil na. Pag-ilo. Kahit sa kabila ng kapangitan yun, mayroon pa rin goodness of God. Ako na, nung panahon na ako'y lasenggo, yung anak ko, yung aking big boy, yung panganay ko, pagkalasin ako, maingay. Papa, kasi gusto limatap. No, awa ko po, still tinatapo ko yan. Slide siya sa sahig ng gagawin sa pinto. Kasama, pero kasama, realize ko, halos gusto kong saksakin yung sarili ko dahil sa guilt. Okay? Ano gagawin ko? Ulitin ko ba ulit yun? Hindi. Dahil sa kabila ng aking ginawang kasamaan, ipinapakita pa rin ang goodness ng Panginoon na siya mag-udyos sa akin para magsisi. How many times kayo mapunta ng hospital? How many times na kayo magkaroon ng problema, dugtong-dugtong sa bahay nyo? And yet, pinatitigas niyo yung ulo ninyo at sinasabi niyo kapalaran nito eh. There is no such kapalaran. Providence of God yan for your goodness. And we know that in all things, God works together for good. Bisan, mga kalalakihan, kung na kayo ng problema, maingay bunganga ng asawa ninyo, pupunta kayo sa barkada, happy-happy, bibigyan ka ng babae. Then you kalimutan mo yung biyaya ng Diyos sa iyo. At yung biyayang yon, yung kakayanan mo gumawa, that is God's grace, ginagamit mo para pagtagsala ng asawa mo. Diba? Pero kadalasan, yung goodness of God nasa atin, andyan lahat ng temptations. Yung goodness na yon, ng mind, ng eyes, ng feelings, yung our emotions, yun ang pumipigil sa atin. No, hindi ko gagawin yan. Anong sasabihin ng asawa ko pag nalaman ito? Anong sasabihin ng aking mga anak pag ginawa ko ito? Anong sasabihin ng madla? Remember sa Old Testament, mayroon din isang tao. Yes.
Pagka may nagtanong sa iyo, sabi mo kapatid tayo. Kasi, pag nalamang asawa kita, kukunin ka sa akin, papatay na. Kaya sabi mo lang kapatid tayo. So, ang ginawa ng mga tao ron sa lugar na yon, kinuha yung kanyang asawa at dinala sa kanilang hari, si Abimelech. Pero by God's providence, isang araw, dumungo si Abimelech sa kanyang bintana, hindi kapalaran, God's providence na makita ni Abimelech, God's providence yun. Hindi nagkataon, hindi aksidente. Why? Basahin natin. Basahin natin ang Genesis 20 verse 6. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang layunin mo. Kaya naman, hindi ko na hinintay na masipingan mo siya para huwag ka nang magkasala sa kanya. Sino nagpigil? Kaya Abimelech, nasipingan. Asawa ni Abraham. I'm sorry, PC Isaac. Pero mayroon din kayo sa atin. Ang Diyos. Kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa malakas ka ng magtimpi, pero kailangan talaga natin ang gift ng self-control. Katungkulan natin yan. Pero mostly, Diyos pa rin ang pumipigil para huwag ka magkasala. So nakita niyo ba ang pagkakaiba po ng common grace? Sino sa atin dito ang hindi nabubuhay o nabubuhay sa biyaya ng Diyos? Sino sa atin ang sabi na tayo ay hiwalay sa gawa ng Diyos? Lahat tayo. Lahat tayo. Pero ewan ko lang bukas, kung nag-isipin nyo, pag-gising ninyo, hindi nyo maalala yun, na kayo'y nagigising dahil sa biyaya ng Diyos. At gagawin nyo na naman ang inyong kasalanan. Gagawin na naman ang inyong kasamaan. Gagawin na naman ninyo ang pagpupunwari. Ano solusyon to? Para mas matibay, mas malakas ang paggawa natin sa kalooban ng Diyos, dapat natin matanggap ang saving grace of God. At alam nyo ba kung ano yung saving grace na yon? Upang ang tao ay makalaya sa kasamaan ng kanyang puso, kamatayan ni Kristo sa krus. Siyang gumawa ng kamatayan, namatay siya roon, tinanggap niya lahat ng kahiyan, tinanggap niya lahat ng parusa, tinanggap niya baging ang kamatayan na imbis ikaw ang mamamatay dahil sa ikaw ay pumipigil sa katuwiran at biyaya ng Panginoon. Si Kristo ang namatay alang-alang sa iyo. Na sa sandaling pinaniwalaan mo si Kristo ang iyong tagapagligtas at ang kanyang ginawa ay kaligtasan mo, mababago ang puso mo. Mas malakas na yon ang biyaya ng saving grace sa iyo. Makukontrol mo ngayon ang iyong pagkamakasalanan. At lagi mong mabibigyan ng kapurihan ng Diyos at hindi ang iyong sarili. Yun po tamang solusyon. Kaya nga, ang Ebanghelyo, Bible is for all. This is common to all people. That whoever believes in Him through this Bible shall be saved, not be condemned. Hindi po nagkukulang sa atin. Biyaya pa rin tayo na bubuhay. Biyaya ng Diyos na ikay palalahanan. Biyaya ng Diyos na itong araw nito is para sa Kanya. Hindi para sa atin. Sasambay natin ang Diyos, tayo tumatanggap ng blessings. Pinagpapala natin ang Diyos sa ating pagpunta rito, pero pagpapalang yun, bumabalik sa atin. Kaya nagtalis ko lahat na sana the whole day ng ating pagsamba na rito tayo. Dahil kulang pa yung ating ginagawang ito once a week para ipahayag sa Kanya ang ating taos-pusong pagkasalamat. Common grace, marami pong ginagawang pagpapala sa atin. Pero binabaliwala natin. Hindi nyo, papasahin ko yung Romans 1:18.
ko basahin natin. Ang Romans 1:18 hanggang 28. Tingnan nyo. Nahiyag mula sa langit at puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastananan at kasamaan ng mga taong sumisigil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Hindi natin nakikita ang kabutihan ng Diyos dahil yung kabutihan ng Diyos na sa atin ang siyang ginagamit natin para isiil, para pigilan, para bulagan ang ating sarili tungkol sa kanyang kabutihan. Natural kaya napagay ng Diyos? Ang sabi din, ang puot ng Diyos mula sa langit na nasa ng tao. Anong puot yun? Ito ngayon. Anong kalabidad na naman darating sa atin? Then instead of God ang sambahin, hindi Diyos ang sinasamba. 19. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasan hindi nakikita. Ang kalikasan, the nature, hindi nakikita. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang may dadahilan. Kita nyo, lahat na nakikita nating bagay, nilikha ng Diyos siya. At ang naglikha, di natin nakikita. Pero nagpapakilala siya na siya ay totoo at present siya, nandyan siya, nag-exist siya because of the created things. Ay wala tayong madadahilan, sabihin wala tayong walang Diyos. Wala tayong dadahilan, parang hindi tayo sumamba sa Diyos. Pero gumagawa tayo ng maraming dahilan. Sinisiin natin ang katotohanan ng ito. Then 21, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya hindi nila pinaramanan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at natimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal. Kita niyo, tao, nagmamarunong. They profess to be wise. Pero totoo, they were fools. Bakit? Verse 23. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, ng may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya, anong ginawa ng Diyos? Ito yung wrath ng Panginoon. Kaya, dahil ang tao, hindi kinikilala ng Diyos, hindi pinasalamatan ng Diyos, kundi pinasalamatan yung tao. Ito ang ating pag-asa. Salamat, binisita tayo. Katagumpay na naman tayo. Kaya sabi ng Panginoon, tigas ng ulo ninyo. Hayaan ko kami sa inyong kagustuhan. Hayaan ko kung anong gagawin ninyo sa inyong mga sarili. Yun yung sabi sa 24. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Nakita niyo ba ngayon? Noong araw, malit pa ako, halos di mo makita yung sakong ng babae. Di ba? Nakakahiya eh. Makakaya talaga. At ang mga babae doon hindi basta-basta makangiti. Dahil nahiya sila baka mayroong tinga sa kanilang ngipin. At hindi sila basta-basta nag-lipstick. Maliban lang kung kilala sila na gano'n ang pagkatao na. Kasi kapag nag-lipstick ka noong araw, parang kang prostitute. Iba pa yung tawag sa prostitute ng araw eh. Babae, ano ba tawag na? Hostess. Bagamat maganda pong salita yan sa ating panahon. Siya yung tumatanggap ng mga bisita, di ba? Hostess. Pero ngayon, ano? Sabi ng Panginoon, okay, dahil hindi niyo kinikilala, inasalamatan, hayaan mo kayo, o rin naman ang puso mo. Ng puso natin napaksama. Sobra. Kaya sabi sa 24, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang marumimpita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Bino mo? Lustful na ang buhay ng bawat tao. Kahit mga bata, ngayon, ano sinasayaw nito? Paano naman? Lustful na ang isip ng mga bata.
Hinayaan na. Kasi yun talaga ang ating nature. Then 25, tinirap din nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang. Kasi ang dapat pakurihan magpakailanman. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos. Ikalawang pabaya. Hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Mahalay na naman. Sensual na naman. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin. Silang naumaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakakahiya. At hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Now, gaya yung sinabi ko, ang pagiging bakla, hindi kasalanan yun. Yung bakla, hindi kasalanan yun. Yung pagiging bakla, kasalanan. Yung puso na masama, hinayaan ng Diyos yan. Para anong naman ang puso, siya nilang ipinamuhay. Kaya ngayon naglalantara na sa uri ng buhay ng tao kung ano yung kasamaang naroon na hindi pinigilan ng Diyos, kundi hinayaan. Pero ngayon pa man, wala pa rin parusa dahil ang Diyos pa rin nagkukontrol. Verse 28, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila. Pangatlo, yan yung call ng Diyos eh. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Kaya tinan mo mga tao yung mga bastos, kahit mga bata pa. Tinan nyo, sunod-sunod. 29. Naging alipi sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang pag-iisip, na puno sila ng pagkainggit. Kita nyo tao ngayon, inggit. At masamang hangarin, nangumaring sa pagpatay, pagtatalo, pagdaraya, sila'y masisitsit, mapangirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayapang, mapagkathan ng kasamaan, mga suwail sa mga magulang. Mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila na ang utos ng Diyos ay dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa tulad ng kanilang ginagawa. Nakita niyo ang parusa ng Diyos? Kaya pa man, hindi pa dumating sa atin ang hatol talaga. Pero ito po yung pagbibigay ay tulong ng Diyos sa kasamaan ng puso na lumabas. Kaya nagdipa na ngayon iba't ibang kasamaan. Makikita natin sa gobyerno, makikita natin sa palengke, makikita natin sa mall, makikita natin sa saan, at higit sa lahat, makikita sa ating pamilya. At nakikita yan sa marami ding iglesia. Ano na ba kami gawin sa common grace na ating tinatamasa? Ano gawin natin? Gamitin natin para tayo magsisi sa ating kasalanan. Gamitin natin para sampalatayan si Kristo na siyang tagapagligtas at ang kanyang gawa siya makapagliligtas sa iyo. Gamitin natin upang tayo magbago ng ating buhay. Gamitin natin na mapibigyan natin ng kapurihan, kalulatian at sambahin natin ang totoong Diyos. Gamitin natin ang ating tinatamasang biyaya. Gamitin natin ang lahat. So mga kapatid, anong tingin niyo tungkol sa common grace? Ano masasabi ninyo sa ating pag-aaral? Ano masasabi ninyo tungkol dito? Mayroon ba kayong nakikitang aral, nakikitang dapat baguhin? Sa tingin nila? Sige po. Sino ang gusto mag-share? Nalalaman ba natin na tayo namumuhay lamang sa biyaya? Sila? Sige, si DJ. May tatanong. Sa Romans, sa binasa ko natin, obviously yung mga binanggit dito is wicked. Yung
paano yung mga tao na nagsasabi gamitin yung pag-ibig. Iniibig nila yung mga magsamang to. May mga nasabing leaders, sabing kilala, tinataas ng tao, pero sabi, hindi din nila to. Mabuti sila, maging mabuti lang sa kanila. Sa tingin natin, nakakatanggap sila ng common grace na ito. Accepted kaya sila dun sa lahat na binibigay nila si mabuti naman. Actually, naroon na sila sa buhay ng buot ng Diyos actually. Kasi they profess to be wise, but they are fools. Alam nila na hindi dapat sambahin ang ginagawa ng tao ito. And yet, nag-uutos pa, kailangan tanggapin natin yan, mahalin natin. Now, what kind of love sa tingin natin ang binibigay natin sa gano'n? Hypocrisy yun eh. Kaya nga, yung wrath of God, nasa lahat ng tao hindi kumikilala sa Kanya. Kaya nga, baluktot ang kanilang isip. Baluktot talaga yung katwiran mali. Hindi sang-ayon sa Kanyang katwiran. Kaya hindi sila talaga makakaligtas din sa puot ng Diyos, malibang sila ay manumbalik sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo na tanging Diyos na nagkatawang tao na namatay alang-alang sa kabarakutan ng isipan ng tao para siya magbago, magkaroon ng bagong puso. Wala po. Yan po yung nangyari sa atin ngayon. Nagahari yung wrath, yung poot. Pero hindi poot yun at nag-aapo yung Panginoon, but a holy wrath. Na sa kanyang pagbibigay ng wrath na yun, nare-realize ng mga tao ng Diyos, mali ang ginagawa ng mga tao ito, kaya nabibigyan pa rin ng Diyos ng kapurihan. Sino sa atin dito ang hindi nagsiselos nang panurin nyo sa TV kung paano nilang sinasamba ito? Malapitan lang daw, mahugasan ng kasalanan. Wala ba kayo naramdaman? Di ba kayo nagsiselos? Yes, we have that jealousness, yung jealous of God. Kaya nga, it's time for us, ito yung isang panggising sa atin na dapat i-share natin ang gospel. Sapagkat karamihan ng ating kababayan dito, bulag sila, they profess to be wise, but they were fools. Naroon pa rin kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan yun ay nasa kanyang mga tao para may sagawa ang dapat. Pero yung kabutihan ng Diyos sa bawat tao ito, binabaluktot nila. Imbis na ang Diyos ang bigyan ng kapurihan ng tao na. Di ba? Napakasama talaga yun. Ginagawa. Kaya nakita natin sa verse 29 hanggang 31, nakikita natin lahat ng uri ng ugali ng tao. Nandiyan talaga. Dahil, buksan nyo lang kasabi sa Mark chapter 7 verse 21. Saan nagmumula yung kasamaan na yun? Saan nagmumula? Doon ba sa surroundings natin? Sabi lang kasi, may barkadong masama eh. Kaya ako nahawaan. Actually, nakakahawa talagang kasamaan. Pero, mahawaan ka lamang kung ikaw ay may masama na. Pakibasa na po ang Mark chapter 7 verse 21. Sige po. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, malabas ang masasamang pag-isip, pakikipit, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasamaan, pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahamalan. Ang lahat ng masasamang bagay nito ay sa loob ng mumula at nakakapagpaparumit sa tao. Okay, lahat ng kasamaan ito ay sa puso nagmumula, hindi po sa surroundings. Kaya ka pupunta rin sa surroundings na masama dahil yun ang laman ng puso mo. Kaya madali ka maka-adapt. Hindi yung mga bata. Pag napunta ng Maynila, kahit Bisaya yan dun eh, sa Bisaya, di ba? Pero pag napunta ng Maynila, maghapon lang, Tagalog na eh. Kasi mahilig tayo talagang mangopya at na-adapt talaga natin. How much more dun sa sin natin?
mayroon na tayong desire doon, nagnanaknak na ito. Once na tayo nakita, kupit dayon, sa Bisaya, kupit dayon. Talagang huli ka agad. Yan sabi sa James chapter 1 verse 13. Kung sabihin kayo dinadayo ng Diyos dahil nagpapadalas ka ng temptations, no? Natitip ang tao dahil sa kanyang sariling pagnanasa. Nasa puso eh. So agree ba kayo doon? Na maging ang pinakamataas na tao sa ating bansa ay kabilang siya sa puot ng Diyos. They're wise. Pero ang Diyos nagduklok sa kanya dyan. Sila lahat. Pero hindi nila ginagawa ng Diyos ang parangalan. Ano pa? Mayroon pa kayong naisip? Okay? Kung wala na, mag-pray na tayo mga kapatid. Mag-pray na tayo. Salamat tayo sa Diyos sa liwanag ng kanyang salita na sana ito mag-kunjok sa atin, mag-motivate sa atin na mula ngayon, yung biyayang natatanggap ko araw-araw sa lahat ng kalamnan ng aking katawan, gagamitin ko for His glory para sa kapatid. Let's pray.